Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iniwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Sumaling The words of the Lord are true, and all His words are dependable. The words of the Lord are true, and all His words are dependable. The Lord loves what is righteous and just. His constant love fills the earth. Oh God, worship the Lord, worship the Lord, worship the Lord, all ye people of the earth. All ye people of the earth, all ye people of the earth. When He spoke, the world was created. At His command, everything appeared. When He spoke, the world was created. His command, everything appeared. But His plans endures forever. His purposes last eternally. Oh God, worship the Lord, worship the Lord, worship the Lord, all ye people of the earth, all ye people of the earth, yeah, all ye people of the earth. Every time I come to you, Lord, you were always there for me. I just want to praise you, Lord. I just want to worship you. Worship the Lord, worship the Lord, worship the Lord, all you people of the earth, yeah, all you people of the earth, all you people of the earth. Worship the Lord, worship the Lord, all you people of the earth, yeah, all you people of the earth, yeah, all you people of the earth, all you people of the earth, yeah. People of the earth, worship the Lord, worship the Lord.
Magandang umaga, yes. Yan. Purihin ang Panginoon. Muli, magandang umaga po sa ating Panginoon, sa ating lahat, sa lahat ng mga kapatiran na ngayon nandirito, at sa lahat ng mga kapatiran natin na nasa live streaming, na maaga pa lamang ay nakasubaybay na, nakabukas na ang kanilang mga cellphone, kanilang mga laptops, upang muli makaniig natin ang ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga banal na salita. Ngunit bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Yes, thank you, Lord. Lord, we pray that you open our heart, our eyes, to behold the wonderful things in your word, in your law, in your precepts, in your commandments. Sa umagang ito, Lord, nais po namin na pahalagahan ang iyong banal na salita, kaya nourish our spiritual life sa umagang ito, at salamat po sa kalakasan ng aming katawan. Sa pagkagising namin, Lord, ikaw pa rin ang sumusubaybay sa amin. Sa pagkain namin, inalmusal namin, Lord, ikaw pa rin nag-provide. Kaya we give you all the glory, the honor, for you are such a wonderful God. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating banal na salita sa 2 Corinthians 9 verse 8. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Napakaganda nga mga banal na salita ito ng ating Panginoon, na ang Diyos ay may kakayanan higit pa sa ating nararanasan o ating nalalaman, at kanyang kayang ibigay ang lahat ng grasya na sumaatin upang tayo po ay magkaroon ng sufficiency, kasapatan sa lahat ng ating mga pangangailangan, anuman ang pangangailangan natin, ito ay physical o spiritual, ay kaya pong bigyan tayo ng grasya ng Diyos upang ang lahat ng mga bagay na ating kailangan ay ating masuplayan, kaya ng ating Panginoon. At sabi pa ng banal na salita, in all things, at all times. May magandang encouragement po ito, mga kapatid, sa lahat nating mga kapatiran, sa lahat ng mga mananampalataya. Take note, all sufficiency in all things, at all times, all grace to abound to you. Ano ang purpose? That you may abound in every good work. Gagamitin natin ang lahat ng ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makagawa ng mabuti, makasunod sa mga panuntunan ng ating Panginoon, makagawa tayo ng mabuti para din sa ating kapwa, at higit sa lahat, magampanan natin ang pinagagawa ng Diyos para sa ating lahat upang lumaganap ang katawan ni Kristo, at maraming mga tao makapanumbalik sa ating Panginoon, at maraming mga tao makapasok sa kanyang kaharian. Napakagandang banal na salita ito, mga kapatid. There is an important word there, all, lahat, walang kakulangan. After all, nothing is impossible with God. Kaya niyang suplayan tayo ng lahat ng ating pangangailangan. He is our good shepherd. Purihin ang Panginoon. Para naman po sa ating pag-aaral ngayon, ay tatalakayin naman natin yung the ministry of excellence. Last time, tinalakay natin ang tungkol sa isang mabuting manggagawa. Ngayon, bahagi ng pag-aaral pa rin yan ay kailangan po natin, mga kapatid, ang ministry of excellence. Hindi lang tayo basta gumagawa, kumikilos, bagkos kailangan natin ng kahusayan sa ating ginagawa. At tatalakayin natin yan dito, yung ating scripture, Pastor. Okay, let's read some of the scriptures pointing or focusing on the ministry of excellence. Philippians 4:8. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Basahin po natin sa Tagalog bilang pagtatapos, mga kapatid.
Lagi niyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. And also in 1 Corinthians 10, 31 To 32. to 32 sa Tagalog natin basahin. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Hintil o ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos. At dito rin sa Colossus 3:17, at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. And finally, dito sa Ecclesiastes 9:10, 10. Anuman, 9:10, anuman, and 9:10 and up to 10. Whatever your hand finds to do, do it with your might, for there is no work or thought or knowledge or wisdom in Sheol, to which you are going. Sa Tagalog, magpakaligaya ka sa piling ng babaeng iyong minamahal habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, sapagkat iyon ang iyong bahagi at bunga ng iyong pinagpaguran sa maikling buhay na ito. Ano man ang ginagawa mo ay pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya, sapagkat sa daigig ng mga patay na kasasadlakan mo ay wala nang gagawin, ni pag-iisipan man, ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. So sinasabi dito na life is short. Kung ano man ang iyong gawain ngayon, at sa ikararangal ng ating Panginoon, gawin mo na ngayon with excellence. Oo, ang lahat ng mga verses na binasa po natin mga kapatid ay may kinalaman sa excellence o kahusayan. At ang excellence na ito ay hindi lamang po nagre-refer ito para doon sa ating gawain ha. Ano man ang ating gawain, maging ito man ay sa eskwela, sa bahay, sa opisina o sa ministry. Ito po ay kailangan natin din sa ating pang-araw-araw nating buhay. Yung ating pang-araw-araw na ginagawa sa buhay natin, kailangan lagyan din ho natin ito ng kahusayan or excellence. Now, what is the meaning of excellence? Yes, word meaning, what is excellence? Ang root word ng excellence is excel, which means to rise to the highest place or to pass in accomplishment or achievement. Ibig sabihin, kung ano yung ginagawa mo na sa palagay mo ordinary, gawin mo extraordinary para malampasan mo yung mga bagay na nasa par or mediocre sa tiningin ng ibang tao. Once na malampasan mo yan, sino matutuwa? Kundi ang sarili mo, of course, and of course, the Lord, and lahat ng mga nakakakita sa iyo. And excellence means to be distinguishable by superiority. Excellence does everything with the highest quality and integrity. Yan, kasama yung integridad dito. It is never subpar or mediocre in any way. Excellence stands above the rest. To excel is defined as to do or be better than. Ibig sabihin, lahat naman tayo ay nakagawa ng mga subpar, pero nakita natin na ito hindi nakakatulong. Kaya ang ginagawa kung anuman ang bigay na gifts ng ating Panginoon, nagiging tulong ito upang malampasan mo, makagawa ka ng maigi para sa iba, and of course, sa iyong pinapasukan. To show superiority. And of course, to surpass others. But I am not talking about competition here, mga kapatid. Malalaman natin mamaya yan. Some synonyms of this word are to surpass, exceed, transcend, and outdo. These verbs mean to be or to go beyond the limit or standard. Excellence, therefore, means that you are going beyond what is expected or what others are doing. We tend to get caught up in what people do or how they do it. Excellence is more than that. Ibig sabihin, pag nakakakita ka, of course, ng mga tao na sa palagay mo ay subpar o mediocre sa kanyang pagtatrabaho, di ba medyo naiinis ka, sabihin na natin.
medyo para sa iyo ay hindi nakakatulong sa itong Kasi may ganyan. kakulangan pa sa kanyang pagkilos Yes, o paggawa. oo. Para bang, hanggang yan lang ba yan? Baka naman may potential pa yan na kailangang Hatakin. o kaya palabasin natin, tulungan natin para siya po ay makagawa pa ng higit pa sa kanyang ginagawa ngayon. Okay. Kaya nga, once, nung araw pag nag-apply ka sa opisina, di ba may mga IQ test? Meron tinatawag na Q1, Q2, and Q3. Pag nakita yung Q1 ka lang, pero clerical lang naman yan, typist ka naman, okay na yan. Pero as you go along with your job, meron mga skills na pinapadevelop sa'yo para malampasan mo yung skill ng pagtatype lang. Then of course, when you got at Q3, yun, talagang knowledgeable ka na sa trabaho at yung skill mo talagang mataas na. And yung mga bagay na yun, binibigyan ka pa ng pagkakataon ng kumpanya to hone to develop Kaya, pa yun. minsan pinadadala sa mga seminars Yes, oo. to upgrade their skills. Yes, of course. Oo. Ganoon. So, Okay. if the Lord speaks to your heart to do something above and beyond what you are doing, expectin mo na ito'y tulong sa iyo ng Panginoon. Sapagkat ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, once na ninores ang iyong puso, magde-develop yan at magbibigay ng kalakasan sa iyo upang matanggap mo ang lahat ng bagay na pinagagawa ng Diyos sa iyo. Kaya yung 2 Corinthians 9:8, it does apply to our spiritual life. And wag natin na minsan nag-hesitate tayo na gawin yung mga bagay na pinagagawa ng Diyos. Sinasabi na hindi ko yata kaya yan May kakulangan ako dyan. Pero once na umpisahan mo and the grace at favor na binigay sa iyo ng Diyos ay ang importante lang ay maumpisahan mo. It's a choice talaga na maumpisahan mo ang isang bagay na pinagagawa ng Diyos. Once na maumpisahan mo yan at magawa mo, ang tulong ng Diyos ay darating upang maging karapat-dapat at mag-excel ka sa pinagagawa ng Diyos. Kung ang Panginoon ay nagsasalita sa iyo at merong ipinagagawa sa iyo na higit pa doon sa mga ginagawa mo ngayon, Alam nyo, ang gusto kasi ng Panginoon ay nandun yung ating agarang pagsunod sa kanyang pinagagawa. Hindi tayo dapat kasi maging hesitant. Yes, there are some situations o mga okasyon na, ay, hindi ko pa nagagawa yan baka hindi ko kayang gawin yan. Ay, mahirap yan. Ay, sa iba na lang, wag na lang ako dyan. Or there is an hesitancy. You see, kasi kaya lang ang Panginoon, ang gusto niya kasi is ma-develop tayo. Alam ng Panginoon kung ano yung ating kakayahan at tayo lahat ay binigyan ng kakayahan ng Diyos. Binigyan tayo bawat isa na gifts ng ating Panginoon. Kaya hindi natin pwede sabihin, di ko yata pwedeng gawin yan. Imposible yan para sa akin. Bakit hindi tayo manalangin at bigyan tayo ng gabay at wisdom ng Panginoon sa lahat ng kanyang pinagagawa Ito sa yung atin? tinatawag na service by convenience. No? Meron talaga kasing ganun, mga kapatid Kasi merong ganun. Pero hindi ho pwedeng service by convenience Alam nyo, ang ating ministry, lalo tayong mga manggagawa, there is so much to learn. There is so many things that we can do in order for us to grow. Kasi kailangan po kasi tayong lumago at tayo ay mag-mature. Kaya nga ang ginawa ng Diyos, ibinigay yung banal na espiritu sa atin upang dalhin tayo sa bagong at mataas na antas ng ating buhay. Kung tayo lamang ay susunod sa kanyang mga leadings para sa atin. At tayo naman po ilalago at makikita natin na ang ating pagkilos, paggawa o ang uri ng ating pamumuhay ay tataas, mga kapatid. At magkakaroon tayo ng motivation to do more at lampasan pa kung ano ang ginagawa natin ngayon. Maging handa lamang tayo na magpasakop sa pamumuno ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Kaya kung tayo po ay leaders o tayo ay manggagawa ng Panginoon, inaasahan niya na gawin natin ang ating gawain na may kahusayan. Kahusayan ang ginamit na Tagalog word para doon sa excellence. At itong excellence na ito, kapatid, hindi lang mo sa gawain to. Yung uri ng pamumuhay natin,
yung buhay natin kapag tayo ay nasa bahay na. Not necessarily when you are working at the office or in school or in your business or in the church. It's actually how we live our lives. Huwag tayong manatili doon sa mababa o pangkaraniwang uri ng buhay na pwede na yan, okay na yan, pero pwede pa eh. May magagawa ka pang higit pa doon sa ginagawa mo ngayon. At tandaan natin mga kapatid ha, marami ang nakatingin sa atin. So many people nakatingin po sa atin. Tinitingnan kung anong uri at anong klase ang buhay ang ginagawa natin. Marami silang nakikita, marami silang naririnig, nagpipreach tayo ng salita ng ating Panginoon. And after all, kaya nila tayo tinitingnan ay tayo ay isang Kristiyano. Isa tayong mananampalataya. Kaya sabi na, ganyan ba yan? Kristiyano ba yan? Kaya pinag-iigihan natin, pinaghuhusayan natin hanggang sa abot na ating makakaya sa tulong ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at sa mga gifts na ibinigay sa atin ng Diyos, ay magagawa po natin ang lahat ng ito, all for the glory of God. Ang Diyos ay nag-concern para sa uri ng buhay natin. At concern siya paano natin gagampanan yung mga inuutos niya sa atin. Kaya inaasahan ng Diyos na tayo po ay mamuhay ng may kahusayan sa bawat larangan ng ating buhay, meaning in all areas of our lives, not only in our jobs, not only in our works, in different offices, kundi yun tayo po ay talagang magkaroon tayo ng excellence. Suriin natin yung ating sarili. Ito bang ginagawa ko? Ito bang uri ng buhay ko? Can I do more? Is there a lot more that I can do? Marami kapatid, kasi lahat tayo gifted. Gifted tayo. Iba't iba lamang ang mga binigay na kaloob sa atin na ating Panginoon. And take note of this. Tayo po ay nilikha na kawangis ng Diyos. If we are created in the image and likeness of God, so if there is perfection at may kahusayan sa ating Panginoon, yung kanyang nature at yung kanyang character, alam niyo, meron din po tayo noon mga kapatid. Nasa loob lang natin yun. Kailangan lang natin palabasin. Kailangan lang natin i-flame yung sa kaibuturan na ating buong pagkatao. Itong excellence na to, inherent po ito sa atin lahat, mga kapatid. Ibinigay ito ng Diyos sa ating lahat. Kaya ayaw ng Diyos na tayo ay tamad. Ayaw na tayo slothful. Ayaw niya yung wala tayong ginagawa. Ang gusto niya, aktibo tayo. Nandoon palagi yung ating pagsusumikap, hindi lamang sa ating personal na buhay at kundi anuman ang gawain na kanyang iniatang sa ating buhay. Maging ang ating Diyos na Hesukristo, ang sabi niya dito sa John 14:31, subalit, ginagawa ko ang iniutos sa akin ng Ama upang malaman ng sanlibutan na ito na minamahal ko ang Ama. Now, ang kanina, tinalakay natin, what is excellence? Now, what is the ministry of excellence? Okay. Pastor. Yeah. Ang Ministry of Excellence is a ministry does not, ito yung plano ng Diyos na it will not fail. Sapagkat whatever you have been called to, tayo man pastor, apostle, prophet, evangelist, tagapagluto ka dyan, tagapagwalis ka dyan, ay meron ka sa body of Christ. And of course, the Lord will not allow na yung assignment mo ay ganun lamang sapagkat nais niya na yung responsibility na binigay sa iyo ay ma-handle mo kung ano ang pagkakatawag sa iyo. And of course, you will not stay na kagaya ng meron kong kakilala na nakapamuhay siya sa isang napakasikat na restaurant at nakita niya kung gaano niluluto ang masasarap na restaurant, Chinese restaurant ito. Napakatagal niya doon. Na lagi siyang nasa kusina pag ang trabaho niya is to collect payment for the bills. Yung mga pinapadala na bills pag kumakain sa kanilang restaurant, puro sign sheet lang yan eh. So, ang gagawin niya, kukolektahin niya. And pag wala siyang ginagawa, nandun lang siya sa kusina, nanonood ng mga ginagawa pagluluto. Alam niyo,
nakalulungkot na hindi siya natutong magluto. Pero napakasarap itong mga niluluto. So, ang sinasabi ng Diyos, may opportunity ka na ma-develop pa aside from collecting bills na matuto ka na magluto ng masarap. And of course, yung mga cook na yun, nasa abroad na iba, and of course, nagtayo na ng kanilang restaurant. Ay, naalala ko pala, yung, yung isang kaibigan natin na may-ari ng isang food chain, yung malaking restaurant siya, meron siya sa, sa Rockwell. Meron siya dati sa Glorieta. Yung kanyang cook, di tagaluto doon. Actually, ginamitan natin yung restaurant niya doon sa top of the city noon nung tayo ay nagsiselebrate. Yung kanyang cook, di syempre, nagluluto silang lahat doon. You know what? He did not remain to be a cook. Marami na rin siyang chain of restaurants ngayon. Kaya nagulat kami. Sabi kasi nung anak namin si Marie, Ma, magkakasama kaming lahat niya doon sa restaurant. Sabi niya, nagulat nga kaming lahat. Siya rin. Mas marami pa nga siyang chain of restaurant kaysa doon sa may-ari na kapatiran natin noon . Kasi sinara yung ibang restaurants niya, nanatili siya ngayon sa Rockwell. Pero ito pong cook na to, alam nyo, ang dami niya ng chain of restaurants ngayon. Yun ang sinasabi natin, kapatid, you can do more. You can do a lot. You can grow up and become what God wants you to be if only we will submit to the Lordship of Christ and to the leadings of the Holy Spirit. He will make us grow and then learn a lot and do a lot of accomplishments, all for the glory of God. Kaya yung ministeryo ng kausayan, the ministry of excellence, ay ang nais ng Diyos, makatupad tayong lahat sa kanyang pagkakatawag sa atin. Bagamat ang pagkatawag ng Diyos ay irrevocable, inaasahan din naman niya na tayo ay kumilos ng mahusay. And whatever calling na meron po tayong lahat, mga kapatid, it is now our personal responsibility kung paano natin i-handle yung ating calling. Tayong lahat po ay tinawag ng Diyos sa ministry, ha? Tayo ay may kanya-kanyang mga gawain. Kaya kung tayo po ay isang born-again Christian, may layunin ang Diyos para sa buhay natin upang mapaunlad natin ang kaharian ng ating Panginoon. So, kaya inilagay niya sa isipan ng bawat tao. So, hindi lang ng mga tinawag niya sa pulpito at sa larangan ng misyon, kundi sa bawat area ng buhay natin, tayo po ay may dakilang layunin ng ating Panginoon. At upang magtagumpay tayo sa pagkakatawag sa atin ng ating Panginoon, pakinggan natin ang boses ng Diyos upang maging mabisa at matupad natin ang layunin ng pagkakatawag ng Diyos sa ating lahat. Kaya ang ministeryo ni Jesus, our Lord Jesus, is one ministry of excellence. At yan ay isang matibay na pundasyon na mabuting sundan natin ang pagkilos o paggawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sundin natin kung paano siya kumilos at paano niya ginawa ang kanyang ministry. You know what? Our divine destiny is to be like Christ. You see, in thoughts, in words, and in deeds. Kaya in Ephesians 4:15, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Now, if our Lord Jesus Christ did everything with excellence, and we are His apostles, and we are His disciples, then, by the grace of God, we can do the same, my dear people of God. At tayo, pag sinuri natin yung ating buhay, huwag natin suriin lamang kung paano natin ginagampanan yung gawain natin dito sa ministry. Kundi tingnan din natin yung ating personal na buhay. Okay. So, tinalakay natin yung Ministry of Excellence, no, na purpose. And of course, meron ding mindset of excellence. What is this mindset of excellence? Of course, we need first and foremost to develop a mindset of excellence. Once na pumasok na, binigay na ng Diyos sa iyong kaisipan, then pupunta, and of course, part ng mind, will and emotion, nandito yan sa puso. So, ilalagay mo yan sa puso, magiging habit na yan.
at gagawin mo ang nararapat. At of course, yung nararapat na yun, hindi lamang ordinary, but extraordinary. At alam ko naman, alam nyo yan, kapag binigay sa iyo ng Diyos ang isang tungkulin at nakita mo na kailangan itong mag-grow, ma-develop yung mga yung ministry na yon, nagbibigay ka ng extra mile at nagbibigay ka ng kaukulang demonstration o pagtuturo upang maging sufficient ang kaalaman ng iba and of course nanggaling sa Diyos papunta sa iyo at maipapasa mo sa iba. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng hindi na pangkaraniwang bagay. Nakatutuwa nga na dito sa Romans 11:25 sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Once na tinawag ka pala ng Diyos, ay mananatiling pagtawag na may extraordinary na kaukulang pagtulong ng Diyos. Romans 11:29, 11:29 rather. For the gifts and the calling of God are irrevocable, yung sinasabi nga. And of course, once na ma-develop ang mindset ng excellence, mag-start yan sa iyong kaisipan, pupunta sa iyong puso at itatanim mo yan at magiging habit na yan. And of course, once na magiging habit yan, it's now an attitude. Attitude na gawin mo ang nararapat with excellence. And of course, mindset na set dito sa ating kaisipan, yun ay bibigyan ng kahalaga ng Diyos. Sapagkat lahat ng bagay, nakikita mo, kapag ikaw ay hindi ka pa na-baptize, and of course, hindi ka pa born again, di ba? Lahat ng bagay na makasalanan ginagawa mo. Para sa iyo, yun ang excellence. Kaya yun ang nararapat na gawin mo sapagkat ginagawa ng mundo. Kung ano nang ginagawa ng mundo, ginagaya mo. Pero once na makita mo na na-baptize ka, na-born again ka, at nagkaroon ka ng salita ng Diyos, so naiiba na ang iyong pananaw. Iba na ang iyong pagtingin sa kamunduhan na hindi karapat dapat pala ang mga ginawa mo nung mga panahon na yon. Kaya ngayon, salamat sa Diyos at binigyan ka ng pagkakataon na mabigyan ng kahalagahan ang pagkakalikha sa atin. And of course, yung pag nilagay yan sa iyong puso, nandun yung pag-iisip mo na maliwanag, ang iyong feeling sa iyong kapwa ay maliwanag. And of course, yung belief mo na gawin ito, yung attitude mo na gawin ito ay nararapat lang sapagkat ang Diyos na ngayon ang nagbigay sa iyo nito. And of course, walang pressure pag ginagawa mo yung mga bagay na nakalulugod at nakakatugon ka sa gawain na pinagagawa ng Diyos. So may inward motivation sa iyo. At lahat ng ginagawa mo, hindi lang dito sa ministry, and of course sa family mo, sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, lahat yan ay nababagay at napag-uukulan ng panahon sa pamamagitan ng pagtulong ng ating Panginoon. But do you know that there is a difference between the world's definition of excellence and God's definition of excellence? Now, these two are not synonymous. Kasi ang makamundong kahusayan ay kadakilaan na sinusukat ng mga pambihirang tagumpay. Ang tagumpay sa mundo. Now, paano natin ma-differentiate? Bigyan natin ng example. Sa mundo kasi, yung kanilang definition of excellence, halimbawa, merong isang musician na napakahusay niya, di ba? At marami yan sa buong mundo. They are really very good musicians. And that ang pagka sila ay nagkaroon ng mga recordings, ay talaga namang mga best-selling yung kanilang recordings. At meron tinatawag pa na chart, di ba? Na para kung sino yung number 1 bestseller ng kanilang mga albums. You see, yun ang pamamaraan nila upang ma-define ang world's excellence. Via statistics. Ngunit, sa Panginoon naman, kakaiba. Godly excellence is measured by our extraordinary stewardship. Ating ipinapakita ang kahusayan o excellence ng ating paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan na kung papaano natin inaalagaan,
pinapagyaman ang mga kaloob ng Diyos sa atin at kung papaano tayo tumutugon sa kanyang mga utos sa atin. You see, God called us to His own glory and excellence. Kasi para sa Kanya, kung Siya ay gumaganap ng may kahusayan sa lahat ng Kanyang ginagawa, tayo bilang Kanyang mga disciples na Kanyang tinuturuan, maging mabuti rin tayo sa pagganap ng ating gawain at gawin natin ito ng may kahusayan o may excellence. Kaya yung 2 Peter 1:3, God's divine power has given us everything we need to live a truly religious life through our knowledge of the one who called us to share in His own glory and goodness. You see, ang makatiyos na kahusayan ay nakabatay sa kaalaman natin tungkol sa ating Panginoong Heso Kristo. Kung tayo po ay tagapagdala ng kanyang imahen, because it is written that we are created in the image and likeness of God. And so therefore, ay pangasiwaan din natin ang ating sarili. Let's be good stewards kung ano ang binigay ng Diyos in our body, in our spirit, in our soul, ang lahat ng niyang kaloob ay ating pangasiwaan ng mabuti. After all, Kanya lang man lahat yan. At tayo po ay stewards lamang. Ginagamit natin ang lahat ng ito para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya't mabuti na tayo ay laging nagdarasal at humihingi ng gabay sa ating Diyos kung paano natin magagampanan ng may kahusayan ang lahat ng kaloob ng ating Panginoon. Ngayon, kapag ka ang isang Kristiyano naman at naghahangad siya, siyempre, na siya ay maging mabuti at mahusay na tagapangasiwa ng ating, anong kanyang gagawin? Kailan pangalagaan niya ang kanyang body, ang oras na binigay ng Diyos sa kanya, yung talent and opportunities na binigay sa kanya. And to reflect the character of our Creator, we must pursue excellence. Excellence and quality don't happen by accident, mga kapatid. Yes. Hindi we have to work hard. Kailangan masipag ka. May naalala ko yung excellence, ito na lang minsan. Naalala ko bakit ba naman. Kapag naglalaba ka, di ba pag naglalaba ka, di ba may mancha, sige na, ganito na lang, kalabahan mo na lang. Ewan ko kung bakit ito ang naisip ko, binigay ni Ron sa akin. Pag naglaba, sige, ganyan lang, pwede na rin niya, sampay mo na. Ang daming mancha. Ano ang excellence? Paano mo mapapractice ang excellence doon? Di ba? Lagyan mo muna ng Clorox o kaya ibabad mo pa. Di ba? Para pag suot mo naman, maganda at malinis at lagyan mo pa ng Downy para maging mabango. Yun po yung explanation ng excellence. May careful attention to detail. Hindi lang. Pwede na rin yan. Sige na. Walang tubig Kulang mag-iigib pa ba ako? Gano'n. Okay na yan. Kapatid, alam nyo, excellence requires hard work. Lalo na kung pambahay lang yung kasuotan. Wala naman makakakita sa iyo. Napunta ako sa paglalaba. Kasi kung minsan, alam nyo, hindi madali maglaba ha. Maski na may washing machine ka, hindi madali maglaba. You see? Kaya kailangan, maski doon sa, yung maski panloob na gawain sa bahay. Meron nga minsan maglilinis ka ng bahay. Di ba, linis ka. Meron mga masisipag talaga maglinis ng bahay iuusog mo yung mga silya. Kasi kailangan linisin mo pati yung ilalim walisan mo, di ba, iba-vacuum mo, and then napupunasan mo, lagyan mo pa ng Lysol, yung mga corners mo. And then, after doing so, di ba, inusog mo yung mga lahat ng mga silya, etc. Di natapos ka na doon. Di sabi ngayon ng kasambahay mo, ano bang ginagawa mo? Ibalik mo yung naglinis ka, ibalik mo yung mga silya na inusog mo. Ay, ako na nga ang naglinis Ako pa ba magbabalik niyan? Sasabihin naman isa, ikaw nag-umpisa hindi tapusin mo. Ay nako, kayo na magbalik dyan. Kayo na mag-ayos niyan. Napagod na ako. Is there excellence? O may kakulangan doon sa kanyang ginawa? Di ba? Alam mo, totoo yan, mga kapatid. No, these are simple things na ginagawa natin sa bahay. But tayong lahat,
suriin natin yung ating ang ating uri ng pamumuhay natin sa loob ng bahay. Kasi kapag ugali mo ang may kahusayan o merong excellence, not really leading to perfection. Ay, kasi mahirap po ang perfectionist. Ay, mahirap po yun. Doon tayo sa excellence. Alam nyo, habit mo yan eh. Kapag habit mo yan, saan ka mang pumunta, dala-dala mo yan, kapatid. Uy, lalo na mga kapatid ha, tayo na pumupunta sa mga outreach, we have to be careful with how we behave ha, mga kapatid. Kaya alam nyo, yung pang-araw-araw nating buhay, tayo rin, masusuri natin ang buhay natin. O yung pang-araw-araw na galaw natin, tayo ba ay practicing excellence? You see? See? Yung one word na do your best, ano ibig sabihin yan? Do your best. Di ba nakita natin palagi, do your best? Naririnig natin palagi yan. Yung one word na do your best is, ang connotation yan is being excellent. Excellence is giving our best. Yan ang sinasabi dito. And excellence is reaching our God-given potential. And excellence is doing the best we can. What we have so that we can get what we want to get. Yan ang ibig sabihin. Sa lahat ng bagay na ginagawa natin, nakalulugod sa atin, sa kapwa natin, sa iyong sarili at sa pananaw ng Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos open our eyes so that we can see, we can behold your wonderful things in your word. Ibig sabihin, lahat ng binibigay sa atin ng Panginoon, hindi lamang natin nabasa at nakita ng mata natin, binasa natin at lumabas sa ating tenga. Once na sinabing behold, i-treasure natin yan. Kasi sa isang gagawain na gagawin mo, marirealize mo yung salita ng Diyos ay may kapangyarihan dun sa gagawin mo. Simple thing, pag naghugas ka ng pinggan, inilagay mo sa isang lalagyanan, To dry up. and then maghihintay ka na matuyo. May basahan sa tabi, pupunasan mo para ilagay sa isang lugar. Balik mo Yan ulit ay sa natutunan ko sa Amerika na nakikita ko na bagay sa atin. Kasi once na puno na yung lalagyan at dumating yung isang marami Another pang set. hugasan, another set, tatamarin ka na alisin ito Pababayaan mo, naka-pending yung hugasan na yan. Pero once nakita mo yung lalagyanan, malinis, uhugasan mo ito at lalagay mo doon, di ba, mga kapatid? Na-realize nyo ba yan? Yung mga bagay na yan, simple, detalyado at makikita mo, lahat ng Details. bagay ay maayos at nakalulugod sa ating Panginoon. Excellence involves being attentive to details, mga kapatid. Kasi hindi nga po pwede yung good is enough. Kailangan po talaga may kahusayan After all, alam nyo, kasi ang Diyos na pinaglilingkuran natin, He's so great. He's so amazing. Lahat ng kanyang mga ginagawa is really done out of His excellence. And of course, God is perfect and holy. Alam nyo, sa paglilingkod natin sa Kanya, hindi talaga po pwede yung merong hesitation. Well, maybe there are certain situations or reasons, no? Pero magsumikap tayo, nagampanan natin ang ating buhay. Mamuhay tayo ng may kahusayan. Kaya nga, sasabihin ng iba, "Uy, ba't kayong mga manggagawa? Ang sisipag nyo, no? Umulan, umaraw, bumaha, bumagyo, andyan pa rin kayo. Diba? Dumadating pa rin kayo." Kasi nagtataka sila Alam, bakit kaya ganoon? Kasi alam natin na tayong mga manggagawa, we have to perform our duty in honor of the Lord ng may excellence. At sa ganitong pamamaraan ng ating pagkilos at paggawa, ay naipahahayag natin na meron tayong Diyos na banal na ating pinaglilingkuran. And another thing, na ipahayag natin na tayo ay stewards, na tayo ay mananagot sa calling na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. God is the God of excellence. And so therefore, tayo rin namumuhay na may kahusayan at gumaganap ng ating gawain ng may kahusayan. Alam naman natin mga kapatid, yung buhay natin biyaya ng Diyos Lahat, kumikilos tayo 24 hours a day. Biyaya lamang ng Diyos. Kaya isang makatwirang paglilingkod sa ating Panginoon na tayo ay
maging mahusay sa ating buhay. At ang ating paghahangad na tayo ay mamuhay na may kahusayan o may excellence ay hindi lamang nagbibigay ng papuri sa Diyos bagkus nakapaglilingkod tayo sa ating kapwa rin na may kahusayan. See? At makikita nilang ay tunay nga pala na mayroong Diyos na kumakalinga sa ating lahat. Kaya the Scripture instructs followers of Christ to pursue excellence. Mayroong mga verses tayo. Pakibasa mo, Pastor. Saan tayo? Sa Ecclesiastes 9:10. Ecclesiastes 9:10, yung kanina binasa natin. Whatever your hand finds to do, do it with your might, for there is no work or thought or knowledge or wisdom in Sheol to which you are going. And 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink, whatever you do all for the glory of God. Colossians 3:23-24, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. Kung sa spiritual na bagay, nagbibigay ng reward ang ating Panginoon. And of course, sa kumpanya ay dapat din magbigay ang mga nakatataas na pinuno. Lahat naman kasi nag-uumpisa sa maliit. Paano mo ma-determine o makikita ang kahusayan ng isang kumpanya? Ang isang kumpanya ay nung araw ay may sekretary yan o kadalasan ng mga unang panahon may mga telephone operator. Kung pabalang sumagot ang isang tao from the pag tumawag ka, di ba? Ang pangit naman ng kumpanya yan. Doon pa lang sa unang pagtawag mo, hindi na mo na mararamdaman yung excellency ng kumpanyang yon. Of course, once sumarin na mo yung isang sekretary, good morning, sir. What can I do for you? Di ba? Mas maganda pakinggan niya. Oh, sino ito? Anong kailangan mo rito? Wala siya rito. Saka ka na lang tumawag. Di ba? May mga kumpanya ba ganon? So, sa unang banat pa lang, sa unang sagot pa lang ng secretary, once na ma-impress ka na, so, ang gandang kumpanya nito, sige, pupunta ako dyan at kukunin ka at titignan ko ano ang kailangan ko sa inyo. And of course, sa atin, ganon din, mga kapatid. Sa maliit na bagay, sa maliit na paggawa ng isang empleyado o isang volunteer worker, pag nakita yan ng Diyos, makikita yan at bibigyan niya ng promptings, yung of course namumuno, upang i-reward din yung mga bagay na yan na kaukulan lamang sa paggawa ng mabuti para sa Diyos. Okay. Who empowers us to do excellence? Sige, tingnan mo. Who empower us to do the excellence. Kaya minsan yung demand na gumawa ka ng kahusayan ay overwhelming, lalo na yung mga kasamahan mo pag sa palagay mo may katamaran. No? And of course, lagi mong ginagawa, yung isa naman nakatingin lamang. Napaka-importante na huwag mo siyang tingnan. Gawin mo ang nararapat na magiging example ka sa Kanya. At makikita ng Diyos yung ginagawa mo at makikita rin niya later on, makikigaya na rin siya para magawa yung nararapat gawin para sa isang gawain na nagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. It is the Holy Spirit who empowers us, my dear people. Kasi on our own, di naman ho natin kaya eh. Diba? Kadalasan ang mangingibabaw sa atin, ay, matamlay ako ngayon not feeling well. Kadalasan, alam niyo, narinig ko ng kadalasan ngayon mga sagot ng tao, sakit ng tuhod ko hindi mo na ko a-attend. Sakit tuhod ko kasabayan pati yung balakang ko yung mga ganun ba mga kapatid. You know, it's all the power of the Holy Spirit. Tayo po ay magdasal at hingin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang tayo po ay makagawa at makapagbigay ng luwalhati sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pong pagkilos sa ating buhay ng may kahusayan. Ay, kuminsan, alam nyo, kaya lang itong excellence, sometimes it's a very intimidating work Para wag dagdag trabaho Talaga naman po mga kapatid. Ngunit ang lahat ng ito ay magagampanan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa atin, Espiritu Santo. At kapag tayo po ay tinulungan ng Espiritu at tayo ngayon ay nabago na, so nasa atin na po yung giftings ng banal na Espiritu. Alam nyo, this is a
great motivator na tayo po ay kumilos ng may kahusayan sa buhay natin at talagang papansinin natin yung bawat detalye. At sa atin naman paglilingkod sa Diyos, tayo rin naman ang naliligayahan. You know why? Kasi nakagawa tayo ng isang mahusay na gawain. Maski sabihin mo sa bahay lang yan mga kapatid, maski sa pagluluto lang yan, o sa paglilinis mo lang sa bahay mo yan, as long as you do it with excellence, o giving all the honor and glory to God, sapagkat na ang kakayanan ay nagmumula sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, tayo rin naman ay maliligayahan. At kung nasa atin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, naaalis po ang pressure para gampanan natin ang kahusayan ang isang gawain. At bago po tayo magpatuloy mga kapatid, at napakaganda po ng pag-aaral na ito kasi it brings us to a higher level of living. Babati muna tayo sa ating mga may birthday. See? May birthday. November 3. November 3. Happy birthday. Oh, Sister Adelina Bacani. ng Mendez. Oo, Sister Sister Jean Rial. Real. Brother Fernan Pangilinan. Brother Chito Chito. Ocayan. Brother Renz Almansor. Brother Binson Zahul. Sister Angela De Jesus. And belated happy birthday, kay Sister Lucy Garong. and Sister Mylene Masungsong. Happy birthday mga kapatid sa inyong lahat. Ano handa nyo ngayon? Purihin ng Panginoon. Sigurado may pansit kasi pag may birthday merong pansit Kasi long life daw yun O sige, mga kapatid, enjoy your pansit and your spaghettis. Have a great day today. It's your birthday. Say a prayer to God, thanking God na ikaw ay pinanganak. And may I remind you, you have a calling, mga kapatid. Do your best and do it with excellence, yung calling ninyo. Happy birthday to everyone. Yan, meron. We A have- repeat new song of the week, Unos. 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 Unos, composed by Sister Bebot Perez. Unos is what? Unos is bagyo? Bagyo. Bagyo? Hindi naman hurricane yan, ha? Storm. Storm. Okay. In the Composed midst by- of a storm, there is God. Yan. Ang hampas ng hangin ng buhay minsa'y dumarating pag ika'y payapa. Minsan bagyo dala-dala nito, ngunit kailanman hindi ako matatakot. Pagka ang mata ng Diyos ay nakatuon sa taong matuwid at ang kanilang mga panalangin ay tiyak niyang inidinig.
buhay. Minsa'y dumarating at ika'y payapa. Minsan, bagyo dala-dala nito. Ngunit kailanman, hindi ako matatakot. Bagyo man o unos ang dumating, hawak ako ng aking Panginoong Jesus. Di ako bibitin, sa Kanya di ako bibitin. Bagyo man o unos ang dumating, hawak ako ng aking Panginoong Jesus. Di ako bibitin, sa Kanya di ako bibitin. Pagkat kaya niya itong pahupain, pagkat kaya niya itong pahupain. Glory to God. Medyo hindi yata unos yun, ulan lang Maliit kasi yung payong. Hindi, saka pag unos talaga, tapos ganun ka talaga eh. Gumaganon ka talaga eh, no? Sila ganun lang eh. Kaya dapat si Susan malaki payong. Oo, saka Oo, talagang Joy. tinutulak ka pero kumakapit ka naman ganun, di ba? Oo. Purihin ang Panginoon. Okay. Anyway. Oo, Yeah. yun. Cup yun. Cup. Cup yun. Sige, tuloy tayo mga Through the kapa- empowerment of the Holy Spirit, we have to remember, number one, that God created us with excellence. And Okay. so Ephesians 2:10, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so that we can do the good things He planned for us long ago. So God is excellent. Lahat ng ginawa niya ay with excellence and of course, with perfection. And since we are created in the image of God, excellence ay inherent sa ating pagkatao. At kailangan lamang natin ito gamitin sa tulong ng Banal na Espiritu at sa favor na binibigay niya sa atin, yung inherent na gift na ito ay existing sa atin na permanente ito. Paggalawin lang natin sa ating buhay. And of course, yung karakter ng ating Panginoon, yung attribute na binigay niya sa atin, of course, yung kasipakan pa rin ay binigay ng Diyos sa atin upang magampanan natin ito. So God deserves our best. Sa Colossians 3:23-24, whatever you do, work at it with all your heart as though you were working for the Lord and not for people. Remember that the Lord will give you as a reward what He has kept for His people. For Christ is the real master you serve. So mga kapatid, napaka-importante na ang sabi dito, whatever you do, do the best you can. Kasi kung pinagawa na sa iyo at gagawa ka pa ng hindi ka aya-aya o merong mediocre pagkakagawa, di ba parang hindi nakalulugod sa Panginoon? Kapag nandun ka na, gawin mo na ang nararapat. At sinasabi nga kanina na tanungin mo ang sarili mo, nagampanan ko ba ito nang nauukol sa pinagagawa ng Diyos? Makikita mo naman eh. Pero pag may kakulangan, pag uwi mo ng bahay, sayang hindi ko nagawa yun. Ay, sayang na, di ba? Magsisisi ka rin eh. Oo. Kaya nga, once na makita mo yung mga tao na maski matatanda, nagtatravel, pumupunta dun sa fellowship para makinig lang sa'yo, di ba nakakalugod na makita mo sila, maski masakit ang tuhod niya, matanda na, minsan 84 pa nga na pumupunta lang dun eh, para makinig lang sa'yo. So,
nararapat lamang na do your best. And of course, Thirdly. yung thirdly, God requires our full potential. Romans 12:11, do not be lazy but work hard, serving the Lord with all your heart. So, ang pagiging katamtaman na paggawa ay hindi nakabubuti. Mandi ito nakasasama sapagkat ito'y magiging habit na at magiging attitude mo na sa iyong paggawa. Sino ang talo rito? Talo tayo dito mga kapatid. But you can do your best. Mhm. Oo. Kung kaya naman, sige gawin. Humihingin natin ang tulong ng banal na Espiritu. Pray tayo kay Lord. Lord, anong gusto mong gawin mo? Bigyan mo po ako ng wisdom. Bigyan niyo po ako ng karunungan upang magampanan ko. This is the best that I can do, but I know you can do more. So you just have to give me your wisdom. You see? So reminder mga kapatid, ha? O sige. Yeah. Excellence does not mean perfection, although there are times yan po ay pinagsasama and assumed to be together. Pero iba po ang pagiging perfectionist. Mahirap po yun, mga kapatid. Here are some examples na tingnan ninyo, ha. Yung excellence motivates us. Kung ang ating pagkilos ay may pangkaraniwang pamamaraan lamang, sa pamamagitan ng kaalaman at karunungan ng excellence. Lalo ngayon, nag-aaral tayo at natututo tayo, nare-remind tayo tungkol sa excellence, masusuri natin ang ating buhay. Now, this motivates us to do more at bigyan pa natin ng kahusayan yung ating mga pagkilos. And then, excellence is a cure. Bakit naging cure ito? Kasi kung minsan, kung feeling mo ay meron kang hesitancy, o kaya meron tamad-tamad, o kaya kung minsan okay lang, pwede na rin yan, ganoon. Sa pamamagitan po ng kaalaman tungkol sa pag-aaral ng excellence o kahusayan, ay nagagamot po yung mga ganitong klase ng habit or attitude. Let us do more because God is the God of excellence. And then, excellence causes success. Oh yes, when we do a lot of things, yan naman ay nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Ngunit, may higit pa na pwede nating gawin at merong pang higit na katagumpayan ng ating matatamo. Naalala ko tuloy yung ating athlete, yung first time na nanalo, Hedelin. Si Hedelin. Helen Diaz. Helen Diaz. Diba, she is the first Olympic gold medalist, diba? Nung nanalo siya, napanood ko yung kanyang laban isang point lang yung parang it's like 24 pounds yata. Kilos. Kilos ba yan? Yung 240 kilos. 240 kilos. Oo, ganun. Binuhat na gano'n. Nabuhat nung is it Chinese or something? Na babae. And then, tinaas niya ng isa lang. Challenge niya yung isang yun. Challenge siya isa lang. She did her best. Sabi niya, kasi in-interview siya, ano ko na to, bigay ko na lahat. Sabi niya, eto na, last chance ko na ito. Kailangan mahigitan ko yung isang sinundan ko. Alam niyo, nagawa niya. And what happened? She made history. See, napakaganda, di ba? You will also be motivated na, I can do more. See, at ngayon, ano nangyari? History siya, mga kapatid. And the whole Philippines was celebrating and was praising God. For all you know, isang point lang yun, ha? Isa lang yun na kanyang challenge niya yung sarili niya. And she prayed. Of course, she prayed. Bago siya nagbuhat ng niya, nagawa niya, kapatid. Don't we want to do the same thing? To do a lot more for God? At really, excellence will cause us success. So, remember this. If we have been designed for excellence, because God created us for excellence, with excellence, and by excellence, we should do excellence. Be excellence and perform with excellence. Maaaring sabihin, gulo naman ng grammar na yan. But what is important is, we have to do our best. The best that we can. The best according to what we have. We do not compare ourselves with others, but only to ourselves. You see, kausapin natin yung ating sarili na magampanan natin
at gampanan natin na may kahusayan ang ating buhay na ito at ang pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Do our best. Yun naman ang hinihiling ng Panginoon eh. You lack something? The Lord says in James. Diba? If you lack wisdom, pray to God who gives you graciously and generously. Because God is a giver, whatever we need. Kaya naman ibigay sa atin ng ating Panginoon eh. Okay. So we are empowered by the Holy Spirit at God created us with excellence. God deserves our best and God requires our full potential. Now, why is excellence important? Bakit mahalaga ang excellence ngayon sa buhay natin? Okay. Tignan natin yung buhay ni Si Ni Daniel. Daniel. Si Daniel. Alam niyo, sa ibang pag-aaral, nakita ko to doon sa pag-aaral eh. Merong mga Bible characters that they performed with excellence. Ngayon, tatalakayin muna natin si Daniel. Okay. Daniel. Sa Daniel Daniel 6, 6, verse 3. Si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Then this Daniel was preferred Oo. above the presidents and princesses because an excellent spirit was with him. And the king thought to himself, naisip niya, may kakaibang kakayahan ang taong ito. Kaya gagawin ko siyang taga-pamahala. So dito makikita natin ang importansya ng kahusayan sa ating pagkilos at sa ating buhay. Baaring pwede natin gawing pangkaraniwan yung ibang gawain, pero mas mabuti po na lagyan natin na excellence yung ating gawain at huwag tayong manatili na may pangkaraniwang laman. Kasi ang tagumpay at ang napapanatili nating tagumpay sa buhay natin or sustainable prosperity, alam nyo, nakabata yan kung hanggang saan tayo kikilos ng may kahusayan sa buhay natin. Example, bigyan ko kayo ng isang example. May maraming mga tao, totoo talaga ha, nagmamadali ho silang magkaroon ng maraming pera. Gusto nilang magkaroon ng madali. See? Have lots of money. Pero ayaw namang magtrabaho. Ano ang nagagawa nito sa buhay ng isang tao? Dahil sa pagmamadali niya na magkaroon agad siya ng maraming pera, ano-ano ang ginagawa ng mga tao? Di ba? Alam natin. So what? Anong ginagawa ng maraming tao? Nagnanakaw. Akyat bahay. Gumagawa ng mali. Di ba? At ang pinakamarami niyan, nagloloto. Gusto niya ng madalian eh. Pero ano ang mabuti nating gawin, kapatid? Manalangin tayo at gampanan natin na may kahusayan ang ating gawain. Magserbisyo tayo, di ba? At magtrabaho tayo. Kumita tayo ng tama. Yes. Maaring mabagal, kapatid. Maaring sa umpisa, maliit lamang. But if we are faithful at gagampanan natin ng gawain na may katapatan at kahusayan tulad ni Daniel, nakita po ito ng hari, may kakaiba siyang karunungan at kaalaman. Ginawa po siyang tagapamahala, mga kapatid. Oh yes, maaaring magkameron ka bigla ng pera, mabilis, nandyan, nagkapera ka agad. But take note, yung perang yan, magkakaroon yan ng ano? Curse. Hindi lang yun. Magkakaroon ho yan ng wings at madali hong lilipad yan, mawawala din sa iyo. Magkakaroon yan ng pakpak, lilipad din yan. Ano mangyari? Di wala na. So again, what happens? You do a negative thing or a negative action para magkamal ka ng maraming pera. Or magkakameron ka ng mga pamamaraan na gusto mo, hindi namang tama. Kaya, whenever we speak of Bible characters, we think of Daniel, mga kapatid. At marami pa tayong Bible characters na tatalakayin sa sunod-sunod nating pag-aaral. Daniel 5. Tingnan mo yung Daniel 5 dyan. Daniel 5, verses verses. 11, Okay. 12, Tingnan mo. 14, no? Sa 10. Ang pambihira. Pambihirang disposisyon ni Daniel ay pinatotohanan ng reyna ni Haring Take note of the wisdom. Belshazzar.
Because he is always doing a good job. Tingnan niyo po ang nangyari. Ang sa inang Daniel. reyna ni Haring Belsasar ay pumasok sa bulwagan nang marinig niya ang pag-uusap ng anak niyang hari at ng mga tagapamahala nito. Sinabi niya, "Mabuhay ang anak kong hari. Huwag kang mabagabag at mamutla sa takot. Sa kaharian mo ay may isang taong kinasihan ng espiritu ng mga banal na Diyos. Nung panahon ng iyong amang si Nebuchadnezzar, nagpakita siya ng pambihirang katalinuhan tulad ng katalinuhan ng mga Diyos. Ang lalaking iyon ay hinirang noon ng iyong ama bilang pinuno ng mga salamangkero, mga enkantador, mga nakikipag-usap sa mga espiritu at mga astrologo. Dahil sa pambihirang talino sa pagpapaliwanag ng mga panaginip at ng mga palaisipan at paglutas ng mabibigat na suliranin, ang lalaking iyon ay si Daniel na tinawag ng hari na Belteshazzar. Ipatawag mo siya at ipapaliwanag niya ito sa iyo. Then this Daniel became distinguished above all the other high officials and lahat ng mga traps na binigay sa kanya na pagnagampanan niya through the work of the Spirit in him. You know, the spirit of excellence is a unique and stand-out gift na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ito po ay natatangi at namumukod-tangi regalo na bigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya mabuting ito po ay gamitin natin. Bigyan ko yung another example. Dito nga may isang author, no, dito sa akin na pag-aral. Ang binigay niyang example, halimbawa raw sa isang class, paano mo madidistinguish ang isang estudyante na nag-perform with excellence at yung isa naman ay pangkaraniwan lamang. Sabi niya ay, yung teacher, inutusan niya yung estudyante, dalawa. Sabi niya, pakipunta nga kayo sa market, pakitanong nga ninyo kung magkano ang presyo ng isang watermelon. Kasi sa mga ibang countries, ang lalaki talaga ng mga melons. So bumalik ngayon yung dalawang estudyante. Ito yung binigay niyang example. Ang sabing ganyan, the first student says, "Sir, yung isa pong watermelon, nagkakahalaga po ng 100 pesos. Okay. So nagampanan niya. Nasagot niya ang utos ng professor. And then the second student said, "Sir, yung presyo po ng isang watermelon ay 100 pesos. Pero marami palang tindahan ang nagtitinda ng watermelon. At kung ikaw ay bibili, hindi lamang ng isa, kundi marami ang bibilhin mo, magbibigay pa siya ng discount. At ito pa po ang aking nalaman. Yung kanila palang tinitinda na watermelon ay napakasarap at napakatamis. Kaya kalugod-lugod na ito ay mabuting bilhin. At mamili tayo kung alin doon sa mga tindahan na naroroon kung saan tayo gusto natin bumili. Now, the question, sino ang gumanap ng may kahusayan? Diba? Yung pangalawa, kasi he went beyond doon sa utos ng professor. So, my friends, my dear people of God, remember this. We'll continue this next time. If you have an excellent spirit, it has to be shown. Kailangan po ito ay makita sa buhay natin or else this gift is of no value. O see? Kaya mahalaga po ito pong gift ng kahusayan sa buhay natin, mga kapatid. The practicality of the topic, kung hindi po natin ito ipapamuhay, ano po ang silbi nito sa buhay natin? Kaya mabuting malaman natin ang mga sangkap nito, ano ang mga kahalagahan nito, ano pa ang mga nilalaman nito, at ano pa ang nagagawa nito sa ating buhay. At ito pa nga si Daniel, pinapakain pa nga sila ng meat at wine. Sabi niya, ay, huwag mo kaming pakainin yan, bigyan nyo na lang kami ng gulay. Sabi niya, naku, pagagalitan ako ng hari kapag yan ang kinain nyo. Hindi, subukan mo kami, pagdating na 10 araw, makikita mo, mas malakas kami. Nakita ninyo? Yun, hindi siya natakot sa hari. Hindi, basta yun na ipakain mo at lumabas nga, na higit na mas malakas sila.
kesa doon sa mga ibang kumain ng ganoong klase ng pagkain, the meat and wine. So in Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, mga kapatid, you will eat the good of the land. Meaning to say, mabibless din po tayo sa mabubuti nating ginagawa. So tandaan po natin, mga kapatid, ang kahalagahan po ng kahusayan sa buhay natin. Tayo rin naman ang makikinabang. Tayo rin ang masisiyahan. And after all, nothing that we do for the Lord's service is ever useless. At sa 1 Corinthians 14:40, ang nais ng Panginoon, lahat ng ginagawa natin is orderly, maging maayos, because God is the God of order. Tandaan natin, kapatid, sa susunod, pagpapatuloy natin, marami pa po tayong dapat malaman at ito po ay napakagandang topic. Kayo din, mauna na kayo ha, magpag-aralan nyo na po ito, mga kapatid. Ito po ay mabuting i-practice natin. Remember, this is a gift from God, bigay ng Panginoon. But kung hindi po natin ipapamuhay at hindi po natin bubuksan ang gift na ito sa atin, hindi natin palalabasin o gagamitin, this is of no value to us. We will all benefit by doing an excellent life and job. Okay. Sabi nga, yung mga gifts na hindi mo ginamit, Dormant. dormant ka at ililibing mo lang sa isang memorial lot. Meron ako, Nakabaon. naalala ko nga, sabi nung isang pastor, sabi niya, do you know that the cemetery is the richest place in the world? It's not a country. It's not a city that is very rich. But you know, it is the cemetery. Sabi niya, so why is this so? Because you know, in the cemetery lies the people who have died, but they did not use the gifts that God has given them. Ang dami dyan, nakahiga na lang. Sabi niya ganyan, they are supposed to be real and great doctors. Napakarami dyan, hindi nila ginamit, of which they should be the great writers of great books, the great composers of songs, the great movie actors and actresses, the great workers. Sabi niya ganyan, napakarami, but they remain to be what? Pangkaraniwan. They did not use it. And what happened to them? They are not just, ang lahat ng gifts na kasama na nila ngayon sa kanilang libingan. So, ganun po kahalaga, mga kapatid, ang kahusayan sa buhay natin. Well, let's close in prayer. Lord, We'll do this again next week. maraming pong salamat, Lord, sa pagkakataon na marinig namin ang iyong revelation para sa amin. Nagpapabuong puso kami nagpapasalamat at bigyan mo po kami ng iba pang insights and understanding at mabuksan ang aming kaisipan, ang aming mata upang makapaglingkod sa iyo ng tapat. All glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, God bless everyone. Good day. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.